Sa Tagum City at Davao de Oro, inaresto ng Bureau of Immigration ang 20 mga Chinese nationals na sangkot sa illegal mining activity sa Pantukan at Tagum. Nakumpiska rin ng mga tauhan ng Immigration at ng 10th Infantry Division ang heavy equipment, mga gamit ng paggawa sa pampasabog, mineral resources at uniforme ng People's Liberation Army o PLA ng China. Sila'y inakusahan din ng paglabag sa Immigration Act. Sa Osamis City, tiniyak ng Misamis Occidental Provincial Government na protektahan ang mga turista na bumibisita sa iba't ibang tourist destination sa lalawigan. Sinabi ni Governor Henry Uwaminal Sr. na sapat ang tropa ng pamahalaan para pangalagaan ang kaligtasan ng mga turista. Inalok din ni Uwaminal sa mga turista ang Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o ang tinatawag nilang AMORAP. Sa Island Garden City of Samal, naghahanda na ang city government ng 34 million pesos na halaga para sa tulong pinansyal sa tinatayang 22,500 mga pamilya habang umiiral ang epekto ng global oil crisis sa mga mamamayan. Sinabi ni Samal Vice Mayor Richard Gindolman na ang 16 million pesos na pondo ay magmumula sa City Social Welfare and Development Office budget, habang ang 18 million pesos naman ay magmumula sa City Disaster Risk Reduction and Management Fund. Sa El Salvador, Misamis Oriental, naglaan ang National Dairy Authority o NDA ng 12 million pesos para sa milk processing plant nito sa lalawigan. Sinabi ni Northern Mindanao Federation of Dairy Cooperatives o NMFDC Chairman Robert Inerio na napakalaking tulong ang pondo para sa upgrading ng kasalukuyang sterilization technology. Malaking tulong din ito sa kooperatiba dahil may ibibigay pa ang NDA na modernong chilling tanks at blast freezer.